Huwag tayong malungkot niyan. Kasi yung mga religion, gusto nila pag nagsasamba yung wala kang ginagawa, nakatitig ka at nakapokus na ganyan, no? Pag magtaas ang kamay, pare-parehas ang taas ng kamay, no? Yung mga ganun bagay. Ang mga epekto ng pagkakasala at ang plano. Sabay sigaw ng hallelujah. Sabay praise the Lord. Mga ganun po. Hindi wala po ganun sa atin. Sa buong kasaysayan ng napapag-aralan natin Yung mga Israelita nun, magdadala lang nung kanilang handog na mga susunugin. Nasa labas nga lang sila Dadalhin lang nilang ganyan. Yun na, no? Wala nga silang mga isang formal na convocation na tulad noon. Pag sila magkaroon ng pagbasa ng Torah sa ganitong panahon, nagbabasa lang sila. Anong ginawa ng mga Levita noon at mga kahan? Nagawa sila ng entablado, nayari sa kahoy, tinas lang nila upang sa ganun pag nagsasalita at sila digig doon lahat. Naalala niyo nung nire-rebuild po, nung inaayos muli nila yung hayakal ng ating aba na sinira ng mga pagano. Ganun lang ang ginagawa nila. So, hindi naka-structure. Kaya makita mo, ginawa nila na naka-structure lahat. Bakit? Yun ang ugali, yun ang buhay ng mga hintil. Yun ang buhay ng mga hintil. Gusto nila sinasamba dahil ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay mga Diyos. At hanggang ngayon, dala nila yung ugali nila, mga Diyos daw sila. Ay di sige, lahat sila Diyos. Hindi po ganun ng Israelita. Tayo ay kumikilos tayo. Dahil lang natin inihiwala yung lalaki at babae para medyo basta. Mga bata. Mga bata natin okay lang. Kung nakasama ng mga nanay, kung wala naman ng tatay, di kasama ng tatay. Maglakad-lakad lang sila dyan. Okay lang yan. Hindi yan bahagi yan ng pagiging bata nila At yan nga pala, baka pwede na rin yung mga binatilyo natin is 20, 22, 25. Yung mga pwedeng isama na rin natin sa reading of the major commandments. Samahan na natin, wag lang yung mga elders. Para maging bahagi na rin po sila nung pag-recite po natin ng mga major commandments natin. Anyway, 17 ba? Diyan, opo. So, announcement ulit. Ngayon pong Abib, meron tayong renewal of the covenant. Kung mga makakarating dito, wherever you are, kung makakarating po kayo dito, ay pwede tayong magkaroon ng magpa-renewal of the covenant po kayo. Kung baka abutin tayo ng bandang hapon ito o late, at baka twilight na ito mangyari. So, ang mag-provide na po ng dalawang tupa ay ang kingdom. So, wala na po kayong alalahanin. Dumating na lang po kayo at para maganap yung renewal of the covenant. Yung mga bagong tanggap kay Abay Hawa na mga nasa GC pa ninyo, punta kayo dito. Meron naman kayo second touch. Kaya dapat talaga ipunin yung second touch kasi mga bagay na dito talaga natin pwedeng gawin Yung burnt offering, dito lang talaga natin pwedeng gawin Katulad niya, renewal of the covenant, dito lang talaga natin pwedeng gawin sa most holy place, kaya abang lugar So dito talaga yun, hindi po pupunta ang punungkahan kung sa Visayas o sa Mindanao o sa Northern Luzon, hindi po ganun po talagang dito po pupunta So talagang paghahandaan po ninyo yan. Kung isang pamilya kayo, so be it. Darating ang panahon, matutulungan din marahil pag naayos na po natin to. Pansamantala, ganun lang muna tayo ngayon. Kailangan po na find a way, gawa kayong paraan na at ipag-pray ninyo kaya ba at bibigyan naman kayo ng paraan ng Aba upang kayo po ay makatupad. Napakagandang renewal of the covenant. Tagal-tagal nating binabasa After reading the commandments, nandun sa huli, and this is the blood of the covenant. Naiisip ko tuloy ngayon, baka yung 10 commandments talaga hindi talaga 10, talagang yung sa atin ang tama. Kita ninyo ang inalis doon sa ibaba, yung puro tungkol sa offering. Yung pagpunta sa 3 kapistahan, inalis din nila yun Ito si Saint Jerome talaga, kung ano-anong pinagagawa ni Jerome No?
Inalis lahat yun eh. Tinira yung puro kay Sa bawat pati nga yung yung number 2, pinaiksing mabuti. Pinaiksi. Ay, ang haba-haba nun eh. Kasi ayaw nila na ma-highlight yung kalukuhan nila, yung idolatry nila. Ang haba nun eh. Pero pinaiksi na nilang mabuti. Kita niyo mga kapatid, ito, ang makasusunod po nating Sabat, ito po ay paglalantad na mga false claim ni Kristo. Malalantad dito lahat. Naku, magugulat kayo. Isang haba na ng research ni Kahandog. Yung pangkahanat. Hindi natin ito mamadaliin. Kailangan mailantad natin ng malawak yan. Katulad ng isang bagay. Ano daw? Ang pinakain ni Kristo ay isda. Gulay. Doon naman sa Ebionites, anong sabi? Sabi ni Kristo, hindi ako kakain ng karne. I will not eat your Passover meal. Natandaan niyo yun? Kita ninyo? Yun ang kinakain nila. Ano po ang totoo, mga kapatid? Tingnan ninyo, wariin lang natin to. Ang mga Israelita, ano po ang trinoproduce nila? Sagusin. Ano? Tupa, baka, ubas, trigo, barley. Ano ang iniaalay kay Ama? Ha? Tupa, baka, wine, kambing, flour. O, tingnan ninyo. Kaya yung mga naloko, mga ano daw sila, vegetarian, kasi ganyan daw. Tingnan nyo, kung paano tayo vegetarian sila, si Ama, tingnan nyo. Ang pagkain niya, tupa, baka, flour, kambing, wine. O, may pinapalay ba siyang gulay? Wala. May pinalay ba siyang prutas? O, yung mga anin ninyo, i-operate yun, kakainin ng mga kahan. O, tinan niyo, kay Aba, ano ngalan? Karne, mabangong samyo, kasama ang harina, kasama ang alak. Tingnan mo mga kapatid Tapos yung mga ano naman, parang mapuring-mapuri sila na sila hindi kakain ng karne. Kita nyo mga niyan, mga kapatid mo, lalabas sa mga diwa natin yan eh. Bakit ganun sila? Align yan sa doktrina nila. Align sa doktrina nila dahil ang gusto nila mga alay-alay ay bulaklak at prutas. Saan nyo Kaya yung Kristo nila isda eh. Isda. Kita ninyo. Kaya pala si Kristo nila kahit isang beses hindi nag-alay. Dahil kahit pa nung panahong yun, yung hayakal ay pinapamahalaan ng Sanhedrin, ng mga Sadduceo at Pariseo. Kung siya ay totoo, dapat naroon siya sa kongregasyon. Maliliit na grupo sa anong tawag sa ganito? Sa hinterland o kaya sa wilderness at sila'y nag-aalay dapat. Katulad ng ipinagawa ni Ama kay Moses. 3 araw kami pupunta sa wilderness upang kami mag-aalay kay Ama. Pinayagan sila ni Pero. O mag-aalay nga eh. O. Anong sabi ni Kristo? Pumunta ako dito para sundin ang lahat ng kautusan ni Moses. Wala nga siyang tinunod kahit isa eh. Meron ba sinunod siya? Wala. Kahit panahon ng Sabat nag-aanit nagkain eh. Ito po mga kapatid ang sabi ng Ama. Huwag ka lalakad na malayo. Lakad nga sila ng lakad na malayo eh. Di ba? Huwag kang maglalakad ng malayo. Dapat magpahinga ka lang. Nasa loob ka lang na yung bahay. Huwag ka magbubuhat ng mga bagay. Ilalabas mo sa yung bahay at huwag ka naman kukuha ng mga bagay na nasa labas. Papasok mo sa yung bahay.
Panahon ng Sabat, magpahinga ka lang, kumain, uminom, pahinga. Tell your only son, this is how you are to bless the Israelites. Say to them, Abba Yahweh bless you and keep you. Abba Yahweh makes his face shine on you and be gracious to you. Abba Yahweh turn his face toward you and give you peace. So they will put my name on the Israelites and I will bless them. Ito po ang tuwirang mga salita ng ating dakilang Abba Yahweh na kanyang sinabi sa pamamagitan ng mga kahari. Ang mga salitang ito ay galing mismo sa dakilang Abba Yahweh. Ito po ang blessing niya sa araw ng Sabat na ito sa lahat ng kanyang mga pinilit dito sa kanyang kaharian. Abba bless you all mga kapatid. Maraming salamat po.